Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa isang international survey kung saan sinabi na ang mga Pilipino ang pinaka hindi tapat o dishonest sa Southeast Asia pagdating sa usaping pinansyal. Ang detalye ay ihatid ni Bombo Kerwin Gaman. Isang nakakabahalang katotohanan na ang ibinunyag kamakailan ng isang international survey. Ang mga Pilipino ang pinaka hindi tapat sa Southeast Asia pagdating sa usaping pinansyal. Ayon sa Roshi, isang Singapore-based fintech firm, halos kalahati ng mga Pilipino o 47% ang hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa kanilang kalagayang pinansyal. Marahil hindi ito kapanipaniwala sa ilang tingin, lalo't kilala tayo bilang mga masipag, madiskarte at mapagkalinga sa pamilya. Ngunit kung uuriin ng mabuti ang mga ugat ng ganitong asal, makikita natin ang mas malalim na problema, kakulangan ng edukasyong pinansyal, kultura ng hiya at mabigat na pressure ng lipunan na magpakitang gilas kahit wala namang sapat na kapasidad. Hindi natin maikakaila na marami sa atin ang nahihiyang umamin sa tunay na kalagayan. Sa harap ng mga kaibigan, kapamilya at social media, may tendency tayong magpanggap na okay kahit lubog na sa utang o kapusa araw-araw. Dahil dito nagkakaroon ng domino effect, hindi makagawa ng tamang desisyon, patuloy na nalulubog sa problema at sa huli, nawawala ng tiwala sa sistema. Dagdag pa rito, ipinapakita rin ng survey na mataas na presence bias ng mga Pilipino o ang ugali ng pagbibigay prioridad sa agarang kasiyahan kaysa sa paghahanda para sa hinaharap. Isa itong malinaw na paalala kung bakit maraming Pilipino ang hindi makapag-ipon, walang emergency fund at umaasa sa utang kung may bigla ang pangangailangan. Subalit ang pag-amin sa kakulangan ay hindi dapat ituring na kahinaan. Sa halip ito ay unang hakbang tungo sa responsableng pamumuhay pinansyal. Nararapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan at mga institusyong edukasyonal ang pagpapalawak ng financial literacy lalo na sa mga kabataan. Dapat itong isama sa kurikulum, ituro sa komunidad at suportahan ng media. Hindi rin ito tungkulin ng gobyerno lamang. Bilang mga individual, kailangan nating palitan ang maling paniniwalang bahala na sa paghawak ng pera. Sa katapatan sa sarili nagsisimula ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Hindi pa huli ang lahat. Sa gitna ng krisis, mataas na presyo at iba't ibang hamon, may pag-asa pa. Ngunit ito'y magsisimula lamang kung ang bawat Pilipino matututong maging tapat. Una sa kanyang sarili at pangalawa sa kakayahang pinansyal. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kerwin Gaman. Basta Radyo, Bombo!